Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po naman batiin, unang-una sa lahat, si Sir Domingo Raborar. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Pagpalain po kayo natin, Panginoon, sa lahat po ng mga devotions na ginagawa po natin everyday. Now, ngayon po magkakaroon po tayo ng panibagong series at ito po ay patungkol po sa panalangin. So, dalangin ko po na this week, yung ating series na ito ay makatulong sa ating buhay pananalangin. Kumbaga, mag-improve po yung ating prayer life at mas lalo tayong mapalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagdulog sa Kanya, pananalangin sa Kanya araw-araw. So, yung theme po natin ngayon ay 7 postures of prayer. 7 postures of prayer. Pag sinabi po nating postures, hindi naman ito literal na posisyon, nakaluhod, nakadapa, nakahiga, or nakaupo, no? Ang tinutukoy po natin dito ay posture of the heart, yung postura ng puso, yung attitude ng ating spirito habang tayo nananalangin. So, yan po yung tatalakayin natin, 7 postures of prayer. At ngayon pong umaga, magsisimula po tayo sa praying with faith. So, pag nananalangin po tayo, yung puso natin ay punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos na ating pinapanalanginan. Yan. So, yung verse po natin ngayon ay matatagpuan po sa Matthew chapter 8, 5 through 10. So, handa po natin yung ating mga puso't isipan tumanggap ng biyaya ng salita ng Diyos. Ito po mga babasahin natin, hindi lang po ito basta simpleng istorya. Ito po ay naisulat bilang salita ng Diyos. Kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, basically, binabasa natin yung isipan ng Diyos. Ano ba yung nais ng Diyos na ipahayag niya sa atin? So, sabi po rito sa Matthew chapter 8, 5 through 10. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Now, yung centurion po rito, ito po ay isang kapitan ng mga sundalong Romano na merong hawak na 100 kasundaluhan. 100 tao yung hawak niya. From the word centurion. So, may position po ito, no, sa mga sundalong Romano. Lumapit po siya kay Jesus at ang sabi niya, Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? Punta ba ako niyan sa inyo para pagalingin siya? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word. Magsalita ka lang. Hindi mo na kailangan pumunta. And my servant will be healed. Sa Tagalog po, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya nga ito. Verse 10, tingnan niyo po. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Napakaganda po ng istorya ng centurion na ito. May 3 bagay po tayong matututunan sa centurion po na ito na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung pinakauna. Number 1 po, he seeks the right person. Itong centurion po na ito, pumunta siya sa tamang tao. Tamang tao yung hinanap niya. Alam niyo po sa atin, no, marami tayong mga problema sa buhay, marami tayong pinagdadaanan. Minsan po, pag nagka-problema tayo, ang unang pumapasok sa isip natin, tao. Kapatid natin, nanay natin, tatay natin, mga nagtatrabaho sa pamilya. Yung iba sa atin, no, madalas,
ang unang pag problemang pinansyal, ang unang pumapasok sa isip natin, 5-6, o kaya mauutangan, o kaya, mahiraman. Pero, itong tao po na ito, yung centurion, makikita po natin dito na yung tamang tao yung nilapitan niya. Sa atin rin po ganun, Imbes na taong mga makakatulong sa atin ang unang pumapasok dapat sa isip natin, dapat ang unang pumapasok sa isip natin ay ang Diyos. Diyos muna. Lord, kayo po talaga yung solusyon ko. Alam niyo po, pag lumapit ka sa Diyos, you will never go wrong with that decision. Kailanman hindi ka magkakamali, naunahin mo ang Panginoon. Kailanman hindi ka magkakamali kapag sa Diyos ka lumapit. So itong centurion na to, he seeks the right person. Tamang tao yung pinuntahan niya. Sa atin din po mga kapatid, para hindi ho nakakahiya sa Panginoon, kahit anong pinagdadaanan natin sa buhay, laging ang Panginoon yung inuuna. Yung Panginoon, kailanman hindi natin dapat hinuhuli. Minsan po nakakalimutan natin yon. Nakalapit na tayo sa lahat ng tao, tsaka pag na-realize natin na hindi pala talaga silang solusyon, tsaka pala tayo lalapit sa Diyos. Hindi po natin hinuhuli ang Diyos, inuuna po natin ang Diyos. So, number 1, he seeks the right person. Number 2, he believes in Christ's power. So, hindi lang tama yung nilapitan niya, naniniwala pa siya ng buong buo sa kakayanan ng Panginoon Jesucristo ang magpagaling. He believes in Christ's power. Sabi ni Jesus Christ, sige, pupunta ako dyan para pagalingin siya. Verse 7, sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Pero ano pong sabi ng centurion? Wag na po, no need na. Tingnan niyo po yung pananampalataya ng taong na to. Sabi niya, Lord, just say the word. Kailangan mo lang magsalita. Mangyayari kung anong naisin mo. Tapos in-illustrate niya pa yung sitwasyon niya. Sabi niya, pinuno ako, kapitan ako eh. Pag sinabi ko sa tao ko, halika, lumalapit. Pag sinabi ko doon sa isa kong tao na pumunta ka ron, pumupunta nga siya doon. So, sabi niya, kapag ako may sinabi sa inutusan ko, sumusunod, Lord, mas lalo na kayo. Kaya niyong utusan yung sakit ng katulong ko. Paralisado yan. Kaya niyong sabihin dun sa sakit niya, lumayas ka at lalayas yun. Ganon katindi yung pananampalataya na pinakita ng centurion na ito. Na, Lord, just say the word. Magsalita ka lang. You don't have to come. You don't have to be there. Just say the word and your word is enough. Yung salita mo, sapat na yun. Kaya mong utusan yung sakit, yung problema na umalis. Ganon po yung pananampalataya yung pinakita niya. So, he believes in Christ's power. And number 3 po, he causes Jesus to marvel at his faith. Yan po yung pangatlo natin. He causes Jesus to marvel at his faith. Yung tao na ito, yung kanyang pananampalataya, kinamanghaan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po sa verse 10. Sabi po rito, when Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Jesus was amazed. Saan niyo po makikita sa Bible yung ganitong talata? Wala kang makikita sa Bible. At least ako, wala akong nakikita sa Bible na may ganitong experience si Jesus eh. Yung namangha siya. He was amazed. Amazed by what? By the faith of this person. Centurion, hindi pa Israelita, Romano pa. Dapat ito nga hindi naniniwala kay Jesus eh. Pero siya pa yung nagpakita ng matinding pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi po dito sa Tagalog, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Jesus was marveled. He was amazed. Namangha siya. Ang tanong, mga kapatid, namamangha ba ang ating Panginoon Jesucristo sa ating pananampalataya sa Kanya? Is that the reality in our lives? Pag lumalapit ba tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, namamangha ba si Lord? Wow, ang tindi ng panalangin ng tao na to, ang tindi ng pananampalataya ng tao na to. Just say the word. Mga kapatid, ipahayag po natin yung ganitong pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo at hayaan natin siyang matuwa sa atin, mamangha sa atin sa ganitong klaseng pananampalataya.
Now, i-apply po natin ito sa ating mga buhay. Number 1, seek God first. Unahin po natin ang Diyos. Hindi ko po alam kung ano po yung sitwasyon natin ngayon. Pero kung ano po mang problema yan, ano man ang kinakaharap natin, ano man bigatin ang pinapasa natin, bago mo isipin yung solusyon sa tao, hanapin mo muna yung solusyon sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, kailanman hindi ka magkakamali. Sapagkat pag lumapit ka sa Diyos, kailanman hindi ka magkakamali. Kasi sa Diyos laging tama. Nasa Diyos ang lahat ng kasagutan sa ating mga tanong. Nasa Diyos ang lahat ng solusyon sa ating mga problema. Seek God first. Una ang Panginoon, hindi po hinuhuli. Pangalawa po, put your faith in His power. Ilagay po natin yung ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo po mahina, pero yung Diyos malakas. Sa atin, halos lahat, nahihirapan tayo. Pero ang Diyos, kailanman sa kahit anong sitwasyon, hindi nahihirapan. Let's put our faith in His power. Sabi po rito sa James chapter 1 verse 6 hanggang 8. But let him ask in faith with no doubting. Yung humihingi, sa Tagalog po, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. So pag lumapit ka sa Diyos, may hiningi ka sa Diyos, may pinapanalangin ka, dapat buong buo yung pagtitiwala mo sa Kanya. Sabi rito, humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Huwag daw po tayo mag-aalinlangan. Talagang buong buo yung pagtitiwala natin sa Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang nakakalam ng pinakamainam para sa atin. At siya ang may pinakamagandang sagot sa ating mga panalangin. Let's put our faith in His power. He knows what is best for us. At yung Diyos makapangyarihan sa lahat at alam niya yung gagawin niya sa ating mga buhay. Pangatlo po, exercise an impressive faith. Pag sinabi po nating impressive, ito po yung nakaka-impress para sa Panginoong Jesucristo. Yung natutuwa ang Panginoong Jesucristo na nananalangin tayo, dumudulog tayo sa Kanya, tapos buong buo yung pagtitiwala natin sa Kanya, na-amaze po siya, natutuwa siya. Tignan niyo po yung centurion na to. Sabi ng centurion, Lord, hindi ka na kailangan lumapit pa o pumunta pa sa lugar namin. Just say the word. Grabe po yung pananampalataya niya dun sa kausap niya kay Kristo. Kung isipin niyo po, mas matindi yung sitwasyon natin ngayon eh. Kasi, mas marami na tayong alam patungkol sa Panginoong Jesucristo eh. Mas marami na tayong kaunawaan patungkol sa Diyos. Kaya dapat yung pananampalataya natin mas matindi. Kasi itong centurion na ito, siguro yung knowledge niya about the Lord Jesus Christ, napaka-konti lang. Pero yung konti na yon sapat na para panampalatayahan niya na pag ang Panginoong Jesucristo nagsalita, mapapangyari niya kung ano man yung kanyang sabihin. So sa atin po, let's exercise an impressive faith. Nawa yung ating pananampalataya ay magdulot ng ngiti sa ating Panginoon. Na matutuwa siya sa atin dahil totoo at tunay at yung pagtitiwala natin sa Kanya ay buong buo. So sa ating pong pananalangin right after this devotion, kung ano man ang suliranin natin, kung ano man ang mga prayer request natin, lumapit tayo sa Kanya na buong buo yung ating pagtitiwala. Let's pray with faith. Manalangin po tayo na may pananampalataya. Now, para po sa ating discussion, what does it mean to have an impressive faith that causes Jesus to marvel? Ano nga bang ibig sabihin ng meron kang pananampalataya na kinamamanghaan ng Panginoong Jesucristo? Sa pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups, para po sa ating panalangin, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Dear Lord, thank you because there's a God like you who loved me an everlasting love. Help me to seek you first in all things, knowing that you are always near. I put my faith in your power, trusting that you are able to do more than I can imagine.
Teach me to grow in faith, to believe without doubting, and to have a faith that pleases you. May my life reflect a deep trust in you that causes others to see your greatness. Strengthen my heart to exercise an impressive faith every day. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito pa rin sa ating daily devotion.